Tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Magandang tanghali po sa ating mga ginigiliw na tagapakinig ngayong araw ng Martes. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ito po si Shirley. At ito naman po si Among Jean, ang inyong kakwentuhan din sa araw na ito. At syempre, ako po si Karen para sa Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando. Ayan, yung mga kwentuhan po kasi nating nakakatuwa kasi ngayong araw na ito, napaka-special. Sabi nga po natin kahapon, may pinaghahandaan tayong fiesta at ngayon yon, kapistahan ni San Juan Maria Vianney. Sino nga po ba siya? Among Jean? Ako yun. Jesus Mariosep. Hindi, si San Juan Maria Vianney, ang patron po naming ng lahat ng mga pare, but very particular sa aming mga parish priests. In fact, kanina, Karen, madaling araw pa, ang dami ko nang tinanggap na texts. Parati, Happy Feast Day, Among. Sabi ko, hindi ako si John Maria Vianney. Happy Feast Day of our patron saint, sabi ko. Kagagaling ko lang ngayon doon sa Chancery, no? Tulad ng mga ginagawa namin, parati yung pagsasagawa ng kapistahan ngayon na tinawag naming Clergy Day. Practically sa mga ibang dioceses din ngayon. Nagse-celebrate sila ng kanilang Clergy Day, araw ng kaparian. At doon po kami, nung nagkaroon ng misa doon sa Chapel of the Repository ng Blessed ng Virgen de los Remedios. At dun sa misa pinarangalan ang mga silver jubilarians natin. 25 right, years. 25 years. Batiin natin sila. Sino po? Sige. Si Among Dixie Paras, ang kura paroko ng Santa Lucia Parish. Si Among Danus, Dan Dison, parish priest ng nakalimutan ko na yung parokya niya, yung sa may Hensonville. Yung isa sa mga bagong parishes, no? At saka si Father Rading David, si Father Ding David Rading Conrado David, ang parish priest ng Santo Domingo, Mexico. So, ayan. So 25 years sila. Taka lahat ng mga jubilarians na 50, 51, 52, 50, may 67 years na pagkapare. So kasama na rin ang ating Archbishop Emeritus, ang ating butihing si Among Bert Coronel. Uy, umiyak si Among Bert kanina. Yeah, he was touched. Imagine mo nga naman, 1947 siya nung ma-ordain. Ilang years na ba yun? Pre-Vatican II pa yun. So, 68 years, no? 1947? 2015 minus 1947, 68 years nga 68 years. Actually, yung pinarangalan talagang nag-71 years na sa pagkapare ngayon, si Among Odon Santos, na wala. Hindi siya pwede makadalo dahil he's 99 years old. And he will be 100, I think, this year. I think he will be 100 this year. Special celebration. So he's the oldest, I think, among the living clergy sa buong Pilipinas. One of the oldest, if not the oldest, sa mga living diocesan clergy sa buong Pilipinas. Pag umabot ng 100 dyan, may 100,000 na mo. Nako, oo nga, no? Anhin pa ba yung 100,000 pag 100 years old ka na? Pagpa-party po. Bibili ng gamot. Yes. So, ayun, sa ating mga kapatid na pare, yan, si Among Tix Ordonez. Yung ex-cura ng Santa Rita. Ex-cura ng Santa Rita. Si Among Kwanden, Jing Hingko. Ex-cura din namin. Ex-cura din. At saka si Among Cuevas. Yan. Si Among Rex Diwa. At ang anak ng Santa Rita, actually, anak ng Dila-Dila yan si Among Pax Lansang. 57 years, 58 years sa pagkapare. Opo. Kaya lang nung inordain siya Among, wala pang parish yung Dila-Dila. Yun na nga, no? But yeah. Opo. Bekuran yan. So, dinadakila natin itong isang pare, si San Juan Maria Vianney.
Alam mo, daming pwedeng sabihin kay St. John Mary Vianney, pero iisa lamang ang talagang makikita mong katangian niya. No? If you know what a parish priest is, at kami alam namin yun, no? Pag sinabi mong napakabuti niyang kura paroko, and that says it all. Talagang epitome. Right. Hindi naging madali sa kanya ang magpare, no? Opo. Kasi he was advancing, medyo may edad na. Tapos, wala siyang formal education sa labas. So, kailangan niyang matuto ng Latin, no? Ayun. Yung misconception ng iba, yung sasabihin nilang para siyang dal daw siya. Sabihin natin yung pangat na ba sa salita, yung bobo daw siya, no? Hindi siya masyadong marunong. Hindi naman he was not dumb. Hindi lang siya nabigyan ng tamang background sa pag-aaral noon. Kaya hindi siya makaabot. But then, kung late starter ka, mahihirapan ka talaga. Imagine coming from a farmer, an agricultural background, no? At nung unang panahon, pag agricultural kasi sa France pa yan, feudal yung system nila. So, ibig pong sabihin... Tapos na ba ang revolution noon? Naganap na? Parang hindi pa. Kasi 1786 yun nung pinanganak siya. Papunta na po, Among. So, medyo magulo. Tapos, syempre, yung mga tao sa panahong yun, hindi naman tulad ngayon, universal yung education. Although, nag-aaral sila. Pero hirap pa rin kasi very rural. Tapos dun nga, no, nagkahirap-hirap siya. So, he had to be tutored talaga. Sino ba namang hindi mangangailangan ng tutoring, no? Kung ako nga nagpa-tutor din ako noon, no? Sietching baby, nag-tutor din yan, no? Hindi ibig sabihin na tinutoran mo, bobo na, di ba? Ay, hindi po talaga. Tutor means, pinupush mo lang yung capability. At lumitaw. Kaya nga, nakapasa siya, no? And, he was, ang nangyari, nung siya maging pari na, idinala siya sa isang napakalayang parokya. Mas liblib. Sa Ars. Oo, liblib. Tapos, yung parokya pa naman yun, dahil matagal na walang pare. So, the people there were given to a very frivolous lifestyle. Sugal, inom, sayaw. Nakakatawa yan si St. John Mary Vianney. Yung mga sayaw, during his time, ako kung yung mga usong sayaw nun, no? He was vehemently, hindi man ina-attack, but sinasabihan niya yung kanyang mga parishioners, no? Diba, ang sisipag niyong sumayaw. Kasi may mga sayaw naman na medyo malaswa. Oo, masisipag kayong gawin yan sa yung pagsasayaw ninyo. Sabi niya, hindi naman niya minasama diretso niyo. Sinabi lang niya, sana yung sipag ninyo sa pagsayaw na yan, yung enthusiasm ninyo sa pagsayaw, maski sa pagsusugal ninyo, yung pagpupuyat ninyo, yung pagbibigay niyo ng panahon sa mga bagay na ito, I hope one day you will start giving the same time to God, sabi niya. Ay, itutuloy po natin yung katanungan natin kahapon. Yung tanong ni Among Joel sa ating mga listeners, may mga unforgettable experience po ba kayo sa inyong mga parish priests? O sige, kahit hindi parish priests, yung mga naging teachers na pari siguro, naging kaibigan na pari, o kung may mga kakilala kayong pari na unforgettable sa inyong buhay, maari po natin yang ikwento o ibahagi sa ating episode ngayong araw na ito para po sa listeners. Kung nais ninyong i-text ang inyong mga comments at mga kwento o pwede ring mga tanong, maari po sa numbers na ito. Opo, sa Smart 0918351882, 0918351882 at sa Globe 0917-363-3738, 0917-363-3738. Ngayon po, makinig muna tayo sa isang magandang tugtugin habang tayo'y nagte-text ng ating mga kwento at mga tanong. Magsiawit na bayan, pinagpalakan at ilang biyayang pangako niya, sumitay na
una mong hangarin, ang taong ay tubusin, upang siya ay makapiling, mapag-irog na Diyos natin. Bayan, magsilawin na bayan, pinagpalakad at ilang biyayang pangako niya, sumilay na. Sa ama niyang pagkataon, sa buhay niya sa mundo, inihayag kanyang puso, tinig ng Ama nating Diyos. Bayan, magsilawin na bayan, pinagpalakad at ilang biyayang pangako niya, sumilay na. Pananatili niyang tunay, Spiritong ating kamay, kahulugan at pag-asa, pagmamahal at biyaya. Bayan, magsilawin na bayan, pinagpalakad at ilang biyayang pangako niya, sumisilay na. Dakilang biyayang pangako niya, sumisilay na. Nagbabalik po tayo sa Kwentuhang Katoliko dito pa rin sa 91.9 Bright FM. Bayan, magsiawit na bayan. Bago yung background mo. Medyo, parang... Malakas ka ngayon kay Manong. Binigyan ka ng bagong music. Kasi, special feast mo. Oo. Kasi kapistahan ni San Juan Maria Vianney ang patulunan. ang patron. May maganda dyan. Pintakasi. No? Ayan. Mas yung maganda. iba, alam nilang pintakasi. Sabong. Sa Mas Mariosep. May nag-greet sa'yo, Among, from 25601. Happy Feast Day po. Maraming salamat po. Batiin din natin yung ating mga tagapakinig. No? Si Mang Ising Lansang, nakikinig daw ngayon. Nakita ko kaninang umaga sa simbahan. Nakabalot na daw yung mga suman natin. Ay! Ready na yon. Mang Ising, kumusta ko po? Managalog ke po, uling... bakit? Malapit na kayo pong mga Pampangan kanyan. Wane, magtula ka niyan. Mag-greet siya naman po Joshua, ang pong classmates na. Yes. Hi, Joshua. In Campus Ministry? Campus Ministry. No, UA. At of course, si Frano, no? Ay, si Frano, my classmate. Yung classmate mo. Kapit bahay. Ni Siya may Among Jean asawa dati. na, no? Si Fe, ang kanyang magandang asawa na napakabait. Yes. At lahat ng ating mga tagapakinig din dyan sa parokya ng San Matias. At sa aming mga kapatid at mga kaparokya ng Cathedral Community. Yung mga nasa Palengke. Ay, opo. Yung mga aming mga kolektora, no? Yung sa Barrio Lourdes, sa Chimperla. Oo. Among. Sa Ponduan. Baka magselos na naman po yung mga nasa St. Jude. Baritan. Tsaka yung mga sa St. Jude. Ayan. Tsaka yung mga malalapit dyan, may Santo Tomas. Ang dami eh. Ang dami kasi itong mga nagte-text na. May nag-text nga ngayon, singit daw natin. Kasi siya daw, sabi niya, Mong, yung pong sa amin po kasi, siya daw nahihirapan siyang imemorya niya yung bagong sasalpantaya. Siguro yung ibig niya sabihin yung Nicene Creed. Actually, hindi po bago yun, no? Matagal na yun.
Mas luma. nauna pa po sa atin yun. Mas luma pa po sa atin. Yun lang, binalik ngayon. Yun po kasi nire-recite sa Europe. Sa atin, hindi daw niya ma-memorya dahil masyadong mahaba. So, ang nire-recite na lang niya, yung Apostles' Creed, yung maiksi. Tama daw po ba yun? Tamang-tama po. Kasi we have an option. Kung siguro hindi kayo nagsisimba sa katedral, nako. Sa katedral po, ang ni-retain po namin ay yung Apostles' Creed. May option naman pwede mong gamitin kung alin yung mas nakakaigihan ng mga tao. Yeah. So okay lang po kayo. Ituloy po ninyo 'yon. Yung essence naman, it's the same. It's the same. Among, yes. Question, kasi po, Clergy Day, sabi nga natin, no? Si Among Joel kasi nagkwento na kahapon kung paano daw po nagsimula yung kanyang bokasyon. Nakakatuwa Di ba, Tita Shirley? Oo. Kaya daw Nang dahil sa pagkain. kaya siya kaya siya naging pare. Napukaw yung vocation niya. Dahil yung kanyang nakikita noon, pag may pare, laging may pagkain. So, nako, sa Kapampangan, parati ko sinasabi yan. Bisa kang mangan babe, tuki ka king pari, di takmong pangadi, at tineng tabalabi. Oh, yan. Nirecite din niya kahapon. Ay, nirecite din ba niya? Familiar poem. Hindi, napakinggan niya sa akin yun. Naku, yung mga cathedral fathers natin. Pero ngayon daw, yung mga nasa cathedral, nagda-diet na daw. Okay. Diet? Oo. Siya. Pumayat nga si Among Joel. Pero, kung si Among Joel, nagsimula yung kanyang bokasyon, may attraction pa rin. Yung nakikita natin, kahit ano pa yung pinagmulan, yung attraction nandyan. Ibig sabihin, way yun Pero syempre, sigurado naman tayo, hindi naman yun yung, hanggang ngayon, hindi naman yun yung mga kwento ng mga bokasyon, the start of vocations, napakasimple, napaka-naib nga yung iba. Si Father Joel, very common yan, no? May mga iba pang mas magaganda dyan. Yung kay the late Monsignor Sobreviñas, the Bishop Manuel Sobreviñas, you know what he shared to us noon? Nagpari siya dahil nakita niya yung mga seminarista magagaling mag-basketball. Aba! So he wanted to become, para matuto siya ng mag-basketball. Nakita niya kasi parating may time mag-basketball ang mga seminarians. So, masok siya sa seminaryo. Naging magaling siya pero hindi sa basketball. Volleyball. Yun ang joke niya. Pero totoo yun ang sabi niya. But I became good in many other things. But of course, no, yung tawag sa'yo ng Panginoon, katulad ni San Juan Maria Vianney, no, yung the call of his vocation is napakasimple din yung sa kanya. I think doon sa reflection niya, doon mo makikita. He just felt the attraction. Although he did not specify ano yung attraction na yan. Maybe, siguro, katulad din siya ni Apon Joel. Remember, they were living at the time na napakahirap ng buhay sa Pransya. Opo. No? Siguro nakikita nga niya yung iilan ng mga pare na hindi sila napapabayaan. Well, may supply sila, no? So, it is not impossible for one to be really attracted at the beginning sa ganon. Ako nga, kung gusto mo, tanungin mo ako, paano nagsimula yung... Ikaw, Among. Actually, di ba, Tita Shirley, yan naman yung inaabangan alam ninyo yan no? Ay, mga quiet ako, kunwari hindi ko po alam. Ikwento po ninyo uli. Gusto ko may tanong. Nagtanong na ako. Yan yung tanong, Among. Gusto naming ulitin ninyo kung ano po yung inyong... Anong nag-attract sa iyo? Bakit ako nagpare? Okay. Ang malimit na sasabihin nila, ay, Among, siguro kaya ka nagpare dahil may tsuhing kang pare na naging obispo sa father side, may tsuhing kang pare sa father side, no? Tapos may tsahing kang mga madre, no? Tapos sabihin pa yung ancestry namin, may mga pare talaga sa mga pamilya namin, no? Pero ako po, yung sa akin ay napakasimple, maski sabihin, huwag nyo na lang pong ipagsabi ito, no, kung narinig man ninyo. Secret na lang, sa atin na lang.
Di ba kasi mga pare actually hindi ko pinangarap na maging pare. Ang una kong gusto magmadre. Kaya nung nag-text because I was a young kid, no? And I grew up with the Dominican nuns. Ang tanong mo, bakit bigla gusto kong yung suot ng mga madre? Kasi nakabalot? Kasi hindi ko gusto, ayoko magsalawal noon nung maliit ako. Yes, I hated pants. Ay noon pa, tapos hindi naman siguro pangit sabihin, no? Di ba yung mga underwear pa noon, bago-bago pa lang pinasusuot. I remember my mother telling me, mas gusto ko daw na naga-underwear, ayoko naman ng salawal. Kaya talaga totoo yun. Tinanong ako ng mga mother. Lalo na kasi noon, maggaspang o kaya, di ba yung ina-army roll sa bata, Makate. So, sabi ko, ayoko magsalawal, so gusto ko magsuot ko yung susuot ng mga madre. No? Huwag magalit ang mga madre. Dahil totoo naman, no? And then makita ko pa rin yung mga pare, mas mahahaba. Di yun ang gusto ko. The attraction to the habit, actually. To the cloth. And to the cloth. And then, nangyari, nung high school na ako, sinasama kami nagsisimba ng nanay ko sa Carmelite. Parati akong napapaupo dun sa side kung nasaan yung statue ni St. John of the Cross. Pag tinitignan ko si St. John of the Cross, nakikita ko lang yung mga daliri ng paa niya, yung nakalusot doon sa habit niya. Sabi ko, itong gusto ko. Parang bumalik yung noong maliit. No? After kasi nung bata ko, hindi ko na inulit yun. Siyempre, wala na, nakalimutan na. But still the attraction lang. Simple, as an attraction to the cloth. But underneath doon siguro, ando na rin yung hindi mo lang ma-settle sa mind mo pag as a young mind, no? Na may hinahanap ka na. Doon nagsimula. Kaya pala hanggang ngayon, fashionista pa rin si Among Jean pag abot sa vestments. I think so. Namarka din yun. No? Although, ang mga Italiano sabi nila, no? May kasabihan ng mga Italiano, l'abito non fa il monaco. Meaning? The habit does not make the monk. So, the sutana does not make the priest, of course. No? But, tulad na sinabi ko, mababaw ang simula. Pero pagpasok mo sa seminaryo, palalaliman mo pa yan. You dig in. That's when you dig through and dig in. Hanggang buong buhay mo na yon. Di ba, Tita Shirley, kahit naman po sa pag-aasawa ganon, magsisimula yan, crush mo kasi mahaba yung buhok o gwapo siya, mababaw. Tapos hindi mo alam yung attraction mo pala dahil napakabuti niyang tao. Oo. Naalala ko tuloy, sabi nila, bakit mo siya pakakasalan? Kasi gusto ko yung pilik mata niya. Don't make the mistake of marrying the whole person, sabi nila. Si Among Jean, kasi gusto niya yung habit, gusto niya yung... May nag-greet na Maya pa oras po Among from 70540. And then from meron text, I remember po si Among Jean na nagpa-first communion sa akin dati sa San Matias, Paris po. Grade 2 po ako noon, JLC noon. Ngayon nakikita ko siya ulit sa cathedral pag nagsisimba ako. Thank you po, Among. Good health and more blessing to come po. Sana mapalaganap niyo po ang God's Word sa maraming tao. Lisel Nasino from Santo Tomas. Lisel. Lisel. Thank you sa pagbati mo, pero huwag kang magpapakita sa akin, ha? Kasi pag nagpakita ka, sabihin mo, kayo po nagpa-first communion sa akin, tapos makikita kita, dalaga ka na. Biglang tatanda ang pakiramdam ko. Hindi denial pa. Parang nung nasa scenes ko, na nagpa-confess ako sa mga fourth year high school. And then, pakinig ako ng confession. Ang ganda ng confession sa saints ko. No? Yung isang fourth year na babae, of course, babae lahat yung mga. Bago siya tumayo, and then I gave her the absolution. Before she left the confessional, tapos sabi niya sa akin, Father, kayo po ba si Father Jean Reyes? Oo. Yung bumpong full name niyo, Eugenio G. Reyes. Yes, sabi ko, kinakilabutan na ako. Bakit? Sabi ko,
Kasi po, kayo pong nagbinyag sa akin. Nandun po dun sa baptismal certificate ko, nakita sinabi po ng mami ko. Bigla akong tumanda ang pakiramdam ko. Biro lang, Lisel, no? Pero it's always a thing, no? Pag masasabihin ka ganun. One of the joys ng isang pare, yung kayo po nagbinyag sa akin. Ang sagot ko naman parati, kaya ang bait-bait mo eh. Sige. Okay. Great things start from small beginnings, sabi ni 33297. And then si 21613, sabi, lahat naman ng mga pare ay mabubuti at mababait. Ngunit may 2 pare akong nai-single out na good mixers and darlings of the parishioner, at least in our parish. They are the late Among Elio Lagman, may his soul rest in peace, and Among Ed Lumanlan. They are unforgettables. Si Among Lumanlan, I think he's still alive. Si Among Luis Lagman, ang tawag po namin sa kanya, Double L. Yun ang call sign niya sa radio noon. Ang ganda ng boses noon, ha? Aba. Pag awitin niya yung lovely lady dressed in blue. Baritone yung boses noon eh. Tapos, tingnan mo. Yung mga, yan, sa ating mga texters. Sige po, ibahagi pa rin ninyo sa atin kung sino yung inyong mga unforgettable parish priests para sa episode nating ito. Ang kapiyastahan ni San Juan Maria Vianney. Isang palatandaan ng kabutihan din ni Saint John Marie Vianney, yung kanyang the time that he spent sa confessional. Oo nga, Among. Para siyang naunang version ni Padre Pio. Opo. Bakit yung sinasabi nila special daw talaga yung kanyang pagbibigay po ng kumpisal? Parang napaka mabiyaya daw po ng mga pinapakumpisal niya. I think nakita niya kasi ito dun sa parish niya. Sa parokya niya kasi napakaliit lang, no? Tapos parang microcosmos ang labas sa kanya ng kanyang parokya ng kalagayan ng mga kaluluwa. Para bang sinasabi niya, kung ang mga parishioners ko dito ko nakikita ang kalagayan ng mga kaluluwang nangangailangan ng pag-ibig at pagmamahal ng Diyos. So, nung nangangaral kasi siya, he was quite a fiery preacher, no? Kapag sinabi niya yung mga ginagawa ng kanyang mga parishioners, yung sinasabing binabati ko siya yung panahon na binibigyan nila sa pagsasayaw, sa pag-iinom-inom at pagsusugal-sugal, merrymaking, and then you forget your church. Pero sa loob niya, sabi niya, these people need to experience interiorly ang pag-ibig ng Diyos. So nung makita niyang responsive na sila ng kaunti sa simbahan, he made it his parang apostolate niya. Kung hindi niya sila pwedeng kausapin bilang isang sa mga malaki, kinakausap niya sila bilang isang community, as a church, now he wants to go and talk to them in the deep recesses of their hearts, no? Wow. Sa kanilang puso by the sacrament of confession. And he became renowned kasi doon niya binubuhos yung panahon niya para kausapin yung tao, no? Siyempre pag one-on-one yan eh, no? Opo. One-on-one. Tapos pagbubukas ang puso, no? Depende. Opo. So, he spent 16 hours a day. Not really a day, but each time he would sit in confession, ma-average siya 16 hours. Still, Among, we only have 24 hours in a day. Yes, and he has only 8 hours after celebrating the Mass. Noon naman kasi ang mga misa hindi katulad ngayon, no? Dami mong schedule sa mga misa. Noon after the Mass, ala na eh. Then the rest is the day pastoral na yon. So, he would spend 16 hours, and his reputation as a confessor and spiritual director spread not only in that small town, that small contrada, that small village of ours, but it spread throughout the other places. Kaya yung maliit na Ars na town na yon naging center ngayon ng parang pilgrimage, no?
kung may parallelism diyan, parang doon sa buhay ni Padre Pio Opo. nung dinadayo si Padre buhay Pio. pa siya. Pumupunta na po doon yung pilgrims. Yeah. And there were reports that St. John Mary Vianney, and this was also reported of Padre Pio, no? That he could read one's heart. Naku, edi kung May gift nangungumpisal siya. po ako sa kanya tapos incomplete yung confession ko. Sasabihin niya, Hoy, Karen. may tinatago ka pa, no? Sasabihin niya, or maybe, si Padre Pio, he was famous for that. Mhm. Yung sabihin niya, yung si Luigi, ay dimenticato qualcosa. Sabi niya, Luis, you forgot something else. Tell me. Sasabihan ka niya. Yung si John Mary Vianney naman, I think yung focus niya, yung tingin niya sa'yo, para bang silently nangungusap siya sa'yo. Parang x-ray vision. Oh yes, naririnig mo daw yung kanyang tinig niya sa puso mo. Naku. Pero Karen, hindi naging madali yan sa kanya. I can imagine, Among, kasi kung 16 hours a day, hindi po kaya siya nilagnat tulad nung kayo'y nagpa-confess ng mga grade 1 po ba yun? Nung kayo'y First nagpa-confess commun daw. ng mga first communicants ng Sandamukal na pinadala kayo ni Archbishop Cruz. Oo, nilagnat nga siya eh. Kaya nga, kung si Among Jean nilagnat sa mga grade 1 o si St. John Mary Vianney kung 16 hours. Tita Shirley, can you imagine? 16 hours. 16 hours. Ako nga, yung nahihiyaman akong admitin ito, sa 2 hours pa lang, o yung 1 hour pa lang, parang maapoy na yung puwet ko, no? Imagine mo pa yung 16 hours. Kaya, well, he's really an exemplary. When I was a young priest, di ko kakalimutan yung sa Manibaog. Yun pong nilagnat pa kayo at lahat. 3 araw akong nilagnat nun. Grade Kasi, 1 lang yun. I was newly ordained, and then the Archbishop sabi sa akin na, alam niyo po sa pangungumpisal talaga, hindi naman po kaagad-agad na kayo magpapakonfess eh. The Archbishop will give you certain, may bibigyan ka pa niyang faculties, no? Mhm. At noong ako'y naordinahan, sabi ni Archbishop Cruz, sige, magpa-confess ka pero hanggang elementary ka lang, ha? Parang practice Oo, muna. kasi inano muna, baga sa nakalimit ako. Kaya kapampa, makakutun ko pa. Mhm. So, elementary ako. Nangailangan ngayon ng tulong. Si Among Cuevas pa yung parish priest noon sa Manibaog. Doon sa Santa Cruz Elementary School. Sabi niya, tulungan mo akong magpa-confess. Nagpa-confess naman talaga si Among. Pero, siguro dahil mas medyo may edad na siya, kagad siyang umalis. Ako naman, I was full of enthusiasm. Umaga, hindi pa ako nananghalian. Umabot pa ako ng 4:00 ng hapon. Hindi 16 hours, but it was close to almost 10 hours yun, no? Pag uwi ko sa seminaryo, sinisipon ako, nilalagnat ako at lahat. Yung init kasi ng ventilador. Na-absorbing. Tapos yung tapos yung pakikinig mo, no, sa mga bata. It was not easy. It's never easy. Kaya akala ng mga iba, yung ministry ng pare sa pagpapakonfess, sabi nga nung isang pare, buti pa ikang nagmisa na, paghahambingin lang yung dala. Buti pa nagmisa ako ng 5 sunod-sunod na misa. Wag lang yung confession ng straight ng marami ng 2 oras. Kasi nga naman. Ako naman, ang sabi ko, mas gusto ko naman na magpakumpisal ng 50 adults kaysa sa 30 bata. There is a reason to that. Special yung... Kasi sa mga bata, alam mo, first communion, you have to be careful with them, no? Kasi ayaw mo silang magkaroon ng trauma. Huwag mong ito-traumatize yung mga bata. Kasi kapag tinraumatize mo sila sa confession, hindi nalalapit yan sa confession. Kaya kailangan, be patient, lahat ng sasabihin nila, pakikinggan mo, huwag mo silang mamadaliin, no? Oo, lalo na kung may dala silang kodigo. Yes, at babasahin nila yung mga kasalanan nila. Mga bata pa naman, kung minsan nakakatawa yung mga confession, sila pare-pareho.
Lalo na kung nakatikais yan, iisang katikiste. Mga examples. Iisa yung kanilang mga padron ng mga kasalanan nila. So, paulit-ulit yan. So, paulit-ulit din yung sasabihin mo, no? Di katulad ninyo, kayong mga matatanda. Pag nangumpisal kayo, very colorful. Syempre naman po, Among, kung mangumpisal kami na pang grade 1. Right. Iba na yung sa mga adults na. May mga nag-text na po sa atin nito. Naku, yung isa si Among Jean siguro yung kanyang most memorable parish priest. Kasi nung nandun po daw kayo sa kanilang parokya, naaalala niya, nakita niyo siyang malungkot, nilapitan niyo at gumaan naman yung kanyang pakiramdam. Siguro na pagkamalang ko siyang humihingi ng tulong. At saka nag-text din si PJ Among. Hindi ka daw nag-greet kanina. So, happy priest day. Ay nako, solve na ang problema ng yung mystery ni PJ. Akala ko teenager si PJ. Oo nga, akala ko sakristan ni Among Ching. Kanina, linusob ako sa sacristy. Sabi ako si PJ Among. Pagtingin ko, ay! Si Gloria Romero. Ay, kaganda. May Chimpas. binukong naman ninyo, Among. From 0070, may nag-text po sa atin na Happy Feast Day sa lahat daw ng mga pari. Lalo na sa late Among Tans at kay Among Sani Lumanog. Naku, sana nakikinig si Among Sani. Hindi ko siya nakita kanina sa Clergy Day. Baka busy po sa pag-celebrate. Baka humabol, no? Maaga akong umalis eh. Meron pang isa, 0540 for Among. Isto po ka na magkwento kayo, Agyangela Miras, king aliwang lugal you make us feel as though we've been there. Be healthy po para miragdagan pa yung oras na bahagi may lugod ning Ginoo. Dakal pong salamat. Binabati ko din si Jerry, ang dakilang liturgist ng Sapa, Barangay Sapa. Magaling gumawa ng mga paso. Ayan. Pakinggan po muna natin itong isang magandang tugtugin pa para sa ating mga listeners. Nanging yaman
Nagbabalik po ang Kwentuhang Katoliko dito pa rin sa 91.9 Bright FM. Nakakatuwa yung ating mga texters. Among Jean, mukhang binubuko po kayo ng inyong mga former parishioners kasi may nagsabi dito. Sa tingin ko bata to eh. Most unforgettable experience daw niya ang maging kalaro ni Among Jean sa Farmville. Uy. So happy feast day daw po sa lahat ng ating mga pari. Okay, thank you. Yung ko siguro, yung buksan ko uli ngayon yung farm bill ko, malalaki na yung mga pakwang ko doon. Mga pumpkin, may binhi na. Kung may Farmville pa po. Oh, yeah. Ito naman from 9474, ing pari pong miglid kay kami para lumalaming keng kasalpantayanan at pepakilala kay kami ing tunay kabaldugan ning pamagserbisyo king Ginu. Monsignor Reyes po. Nga salamat pong dakal, kaya at maya pa oras po at kay kayo po. Parang kapiestahan ni Among Jean ngayon. Fiesta po ni San Juan Maria Vianney. Ayan kasi sabi niya yung mga karanasan niya sa mga pare. Pero tulad ng sinasabi ko kanina, Karen, no, yung pagiging banal ni San Juan Maria Vianney, ang kapalit naman doon yung ang daming paghihirap din niya, no. Pero yung maraming paghihirap ni San Juan Maria Vianney or yung 30 years of diabolical attacks. Ay, ano pong ibig sabihin nun, Amo? Parang nakakatakot yun. Pinipeste siya ng diablo sa loob ng 30 years. Ang sinimulan siya ng mga, halimbawa, alam mo naman ng diablo, no? Sa ang daming paraan niya na pahihirapan kanya. Opo. Pinahirapan siya sa pamamagitan ng mga masasamang salita, masasamang dilang nakapaikot sa kanya. Kung yung paninira, no? Gagamitin niya ng yung para ipinaramdam niya kay San Juan Maria Vianney, parang halos magkaroon na siya ng siguro sa modern language ngayon parang halos magkaroon na ng nervous breakdown si Saint John Vianney, no, do sa mga patama sa kanya ng paggamit ng demonyo. But he sustained himself in prayer. Hanggang sa magsawa ang demonyo doon sa mga ganung paraan niya, siya na mismo nakialam. Actual demonic presence talaga. Oh no. Mayroon yung nagdarasal si San Juan, hinuhulog siya sa hinuhulog talaga siya sa higaan, no? Hinihila siya. He was suffering physically din. Para bang binubuli talaga siya ng demonyo. There was a time also, I think, na nagdarasal siya, nakaluhod siya sa prie-dieu. Tinutulak siya, no? Boom, talagang physical na yung attack. Tapos nagpapakita, tatakutin kasi siya, no? But then John Vianney, in one of his dun sa where he was quoted in his prayer, no? If I love the Lord, then surely the Lord loves me. No, hindi naman siguro yung mamahalin ko Diyos tapos hindi niya ako mamahalin. Otherwise it will be pointless. So I trust that He will not let go of me. Kaya yun naging matatag siya, no? So pero pinagtiyagaan niya yun, yung 30 years of diabolic presence, no? Yung pag-atake sa kanya ng demonyo. Kapampangan, kapibabatan, yes. Ang makaba. Yes, totoo. Kasi yun. among na-imagine ko po kung yung simpleng attack lang, naiinis na tayo 30 years. 30 years yan, wow. No? Iba-iba yung paraan, no? Malimit din nga yung sa ginigising siya, no? Yung mga kababalaghan. And then meron pa din yung, of course, kasama na rin yung mga panunukso ng diablo. Opo. Using images, no? Mga ganon. And he went through all those yun ang alam naman niya yan, sabi niya, pag nagpapakabuti ka, ginagawa mo yung kalooban ng Diyos, hindi na ako magtataka, sabi niya, why the enemy would like to dissuade me from that, to distract me from what I was doing. But he didn't give up. Actually, sabi nga naman po ng mga exorcists natin, di ba? Kung ginagawa mo daw yung tama at hindi ka inaatake the more positive side. Kung ginagawa mo yung tama at inaatake ka ng demonyo, okay ka lang. Ibig sabihin,
kakalaban ka nila. Kasi yung mas nakakatakot daw, yung hindi ka inaatake, ibig sabihin, kakampi ka na nila. Yeah, So, totoo yun. So, okay pa siya. Very good pa po siya. Pero, nako, si Tita Shirley, tatanungin ko kasi matagal na po kayong magsaserve sa cathedral. Sino po yung inyong unforgettable parish priest? Nung bata ako, si Father King. May na-assign dyan Chinese priest, Father King. John King. Tapos pupunta yan sa bahay. Parati kami binibigyan ng mga rosaries, sa mga stampita. Parang iniingganyo kaming magsimba. Si Chinese chaplain, no? He was sent precisely for the Chinese community. Chinese priest yan. Nag-text si Ate Jonel, kinukumusta tayo? At sabi niya, mapibabata, lapin. Yeah. Well, si San Juan Maria Vianney, kaya nga, he is our patron, kami mga parish priest. Kasi, he lived his life as a cure at bilang isang kura. No? Among, kura, paano po yun? Kura paroko, yung ibig sabihin, one who takes care of the parish. A curate, yun ang term, kaya ang tawag sa kanya curador, no? Kasi may kura paroko, tapos naalala ko nung college, may kura personalis. Ibig bang sabihin po nun, kung sino yung tagapangalaga? Yeah, that's why the word kura is from the word care, no? Kaya ang nangangalaga ka ng mga kaluluwa, no? Inaalagaan mo ang parokya, ang mga mananampalataya. Ako, mukhang si J.D. Welder nag-text. Umabol talaga sa ating kwentuhan. Sabi niya, ang mabungang tanaman niyang madalas babasibasan. Sabi na po kanong Father Pax. Happy Priests Day po. Yan. Yes. Sa akin, sabi niya, happy lang. So, mahilig yan, happy hour. Happy hour. Ito, from 1753, ay among Jean alat. Thankful ko po kasi yung responsible at mag-encourage ka na ko po na mag-serve king Pisamban. Mentor ka rin po king pamamasa. Hindi sinabi ko sino. Selector. Marami. Oo nga, among. Yung mga anak-anakan lang po ninyo, ang dami niyan. Ay, nako. Ito ay nakakatabang puso naman. Sabi niya, kwentuhan po talaga I enjoy po your program. Nya invite ko lang friends ko para makiramdam kay kayo. At makipagkwento kayo naman po kay kami. No? Text kayo. Kami naman, maski ano yung kukwento nyo. Oo nga, tama. Nagkakatapik pa kami. Eto, si Sister Tess, nako, habol. Yung ating mabait na co-host na malapit nang bumalik. Sabi niya, hello everyone. Tunepin makabielang inspirasyon ding kaparian na akakayutos tamo. King niyayaliwang paralan, mabibiyasa tamo karela. King paralan, nung makanano dakatamo atake king kayapan at lugod king ginong mayupaya. Mayap oras, Father Jean Diesel. Happy Priest's Day. And sa atin daw, Tita Shirley. Thank you, Sister Tess Premium. Maria Teresa, bumalik ka na. Ayan. Diesel. Isang diesel, isang premium. Okay. Umabot na naman po tayo sa oras ng pagtatapos. Sa araw pong ito, may special prayer tayo. Kaya, ito po ay isang dasal ni mismo attributed to Saint John Mary Vianney. Haba pong dinadasal natin to, alalahanin din ninyo. Hindi lang yung mga sarili ninyo, but let this be also a prayer of your own priests. Let us place ourselves in the presence of God. In the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Amen. Act of God of Saint John Baptist Mary Vianney. I love you, O my God, and my sole desire is to love you until the last breath of my life. I love you, O infinitely lovable God, and I prefer to die loving you than to live one instant without loving you. I love you, O my God, and I do not desire anything but heaven, so as to have the joy of loving you perfectly.
I love you, O my God, and I fear hell, because there will not be the sweet consolation of loving you. O my God, if my tongue cannot say in every moment that I love you, I want my heart to say it in every beat. Allow me the grace to suffer loving you, to love you suffering, and one day to die loving you and feeling that I love you. And as I approach my end, I beg you to increase and perfect my love of you. Amen. 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 Saint John Baptist Marie Vianney, pray Pray for for us. us. And may Almighty God bless us all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Maraming salamat po sa pakikinig. Ito po si Shirley. God bless you and keep you. At ito naman po si Among Jean muli, nagpapaalam sa inyo hanggang bukas. Sa ngalan po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, ako po si Karen, nagpapasalamat at nagpapaalam sa araw na ito. Siya At ating ibunyag, awitan siya. pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo'y tumubos. Langit at lupa Siya'y mapurihan, araw at tala. siya'y marangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos